So welcome sa Rod TV. Sa video na to, bibigyan ko po kayo ng refresher kung paano nga ba maging part ng YouTube Partner Program. Paano ba kumikita sa YouTube at paano ma-monetize ang ating channel. Dahil malapit na nga po matapos sa 2023, I know na naman na marami na naman pong mga tao ang gustong pumasok sa pag-YouTube. At hindi po alam kung paano nga ba talaga mag-apply dito. So try natin i-explain yan ng simple. Based on my experience and testimonies ng ibang content creator, malaki talaga magpasahod si YouTube. Si YouTube ay hindi madamot magpasahod sa mga deserving na creators. Pero just to clarify, hindi ako kasama sa mga sumasahod ng malaki kasi mababa lang naman sahod natin dito. So, real talk lang. No? Para lang alam nyo. Baka isipin nyo, malaki yung sahod ni Rod TV. So, hindi. Maliit lang. So, paano ba mag-apply sa YouTube Partner Program ngayon? Meron tong 6 na steps para mag-apply sa YouTube Partner Program. First, dapat eligible yung country na tinitirhan mo. So kung taga-Pilipinas ka, walang problema kasi eligible yan for YPP. Pangalawa, wala ka dapat community guideline strike. Pangatlo, naka-turn on na po dapat ang 2-step verification sa Google account mo kasi i-connect mo rin yan sa active na contact number mo. Pang-apat, dapat naka-enable na ang future access sa YouTube settings mo. Ay ang tatlo na yan, dapat naka-enable na yan. Pang-lima, mag-setup ka na or mag-link ka na ng Google AdSense account na gagamitin mo. So kung wala ka pang Google AdSense, gumawa ka na lang po muna. At pang-anim, dapat ma-reach mo ang eligibility threshold. So ano ba yung eligibility threshold ngayon sa YouTube? Meron muna kasing parang YouTube monetization light version na tinatawag. So may access ka na sa mga fund fundings at shopping features dito sa YouTube. Pero hindi pa ito yung full version. Parang patikim pa lang ito ni YouTube. Pero sa YouTube monetization light na ito, pwede mo na magamit si Super Thanks, Super Chat, Super Stickers, at Channel Membership. So ito ang mga requirements. Kailangan mo ng 500 subscribers, 3 valid public uploads in the last 90 days, and 3,000 valid public watch hours in the past year. Or kung mahilig kang gumawa ng mga YouTube Shorts, kailangan mo ng 3 million valid public short views in the last 90 days. So yes, mas mababa siya compare sa original requirements, pero tandaan, this is YouTube monetization light version pa lang. Yes, you will be part of YouTube monetization pero limited pa rin ang ating mga access. So makikita mo ito sa YouTube Studio mo dito sa Earn section para ma-monitor mo if malapit mo na ba ma-reach ang threshold. Pero sabihin natin nagawa mo na yan at mas nag-grow pa yung channel mo or nalagpasan mo yung requirements na yan. Dito mo na nga po pwede ma-unlock ang pag-earn mo sa YouTube ads mo and also YouTube Premium subscription. At ito na nga po yung original YPP requirements. Kailangan mo ng 1,000 subscribers, 4,000 valid public watch hour in the past year, or need mo lang ma-reach itong 10 million valid public short views in the last 90 days. Huwag mo agad sabihin na, Ano ba yan? Ang hirap naman. Ang daming requirements. kasi kung yung upload mo pa lang ay 10 pa lang, talagang mababa pa ang chance mo para ma-reach yung threshold. Pero if sisipagan mo lang yung pag-upload ng mga video na may sense at ini-enjoy mo lang yung process ng pag-YouTube mo, hindi mo mamamalayan na mamomonetize ka na pala. Let's say na-reach mo na yung requirements na yan at mag-a-apply ka na. Paano nga ba rini-review yung application mo? Magtutulong si automated system at human reviews. If totoo bang malinis ang channel mo at sinunod mo ang lahat ng policy and guidelines niya. Kailangan mo lang mag-antay ng at least 1 month after you apply. At i-email ka nila sa result ng application mo. Or pwede mo rin i-check ang progress ng application mo sa Earn section dito sa YouTube Studio mo. So paano kung minalas ka naman sa first apply mo at na-reject ka ni YouTube? Huwag ka agad sumuko kasi naayos pa naman yan. Isipin mo na ang rejection ay part ng human life. Mare-reject at mare-reject ka talaga for some reason. Ang drama ko na. Tama na yung hugot. Pwede kang mag-appeal within 21 days if tingin mo nagkamali lang ang pag-check sa channel mo. Explain your part sa detailed na paraan. And i-defend mo yung channel mo na wala ka namang ginawang mistake at nagkamali lang ng tingin si YouTube. Or pwede ka naman mag-upload lang ng mag-upload ulit ng mga videos hanggang pwede ka na mag-reapply after 30 days. So, pro tip, no? Bago ka mag-reapply, silipin mo muna ng mabuti yung channel mo para maiwasan mo ma-reject ulit kapag nag-reapply ka dito. First, alamin mo yung reason bakit ka na-reject. Pwede mong i-search sa Google or sa YouTube. Pangalawa, i-check mo yung video mo, i-check mo yung title, i-check mo yung description, i-check mo yung tags, i-check mo yung thumbnail. Dapat lahat yan magkakaiba per video.
to avoid repetitious content. Pangatlo, watch your videos. I-check mo kung may mga video clips ka ba na naisama sa video mo na bawal sa YouTube or may kinuha kang video clip sa ibang channel without transformation. So don't do that to avoid reuse content. Pang-apat, once na nalaman mo na ang findings, baguhin mo na lahat ng yon, tsaka ka mag-re-apply. Please don't waste your second chance sa pag-apply sa YPP para bumilis ang pagpasok mo sa monetization. Pero if hindi na ito yung first time na na-reject ka sa YPP, pwede pa naman tayo sumubok pang ulit. Pero after 90 days pa, so mas matagal, di ba? Kasi kanina 30 days, ngayon 90 days na. So better na basahin na talaga yung mga policies and guidelines ni YouTube bago ka mag-re-apply. So makikita mo yung feedback ni YouTube sa earn section kung ano nga ba yung specific policies ang nalalabag ng channel mo. Before tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakaka-like sa video, don't forget to click the like and mag-subscribe ka na sa baba kung bago ka pa lang sa channel. Tara, balik na tayo sa topic. Pero what if successful naman yung pag-apply mo? First of all, congratulations about dyan. Kasi pwede mo na magamit lahat ng earning features dito sa YouTube. At ito ang mga yon. First is advertising revenue. Syempre, pwede na tayong kumita sa mga ads na lalabas sa videos natin. Second, YouTube Premium subscription. If ever na yung viewer mo ay naka YouTube Premium account, kapag manunood siya sa'yo, malaking portion ng revenue ang makukuha mo. Pangatlo, channel memberships. Kung saan pwede kang magbigay ng exclusive perks sa mga solid mong supporter na mag-a-avail ng membership para bayaran ka every month. Pang-apat, super thanks. Kung saan pwede kang mabigyan ng tip or payment ng audience mo sa specific mong video at yung fan na magbibigay ng tip or super thanks, yung comment niya is magha-highlight sa comment section ng video mo na yun. Panglima, super chat and super stickers. Ito naman yung extra donation na makukuha mo sa mga fans mo if ever na mahilig kang mag-live streaming. Pang-anim, YouTube Shopify. If you have a business, you can promote your business dito or yung item or product na tinitinda mo. And pwede yun bilhin ng audience mo and you can earn from it. And that's the whole process kung paano nga ba mag-apply sa YPP ngayong early 2024. If you know someone na nag-a-apply pa lang sa YPP or bago pa lang sa YouTube at hindi pa nagagets kung paano mag-a-apply dito, ang pag-share nyo ng video ay malaking tulong na yan sa akin. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.